Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Welcome po muli sa Daily Manna ng Church of God's Miracles. Once again, ako po ang inyong kapatid kay Cristo, Abby Canyando po. And minsan po ay bumabati sa inyo ng pinagpalang umaga. So, nagagalak po tayo dahil muli po ay makakapag-aralan po tayo ng salita ng Panginoon at maging kalakasan po ito ng ating mga espiritual. At alam ko po na talagang pinagpala tayo dahil lahat tayo ay ngayon ay nagisnan ang umagang ito. Kaya po, bago po ako magpatuloy, dalhin ko po muna kayo sa isang maikling panalangin. Hallelujah. Holy Spirit, have your way, have your way, have your way. Amang banal, nagpapasalamat po kami sa araw na ito na ikaw po ang nagkaloob. Salamat po sa buhay, sa hininga, sa kalakasan na nagmumula sa iyo. Salamat Lord dahil naririnig namin itong mga pangangaral. Malaya po itong naipapahayag at dalangin ko po malaya pong makakilos ang banal na espiritu sa aming kalagitnaan. Marinig po namin ang totoong mensahe mula sa iyo na nag-umapaw sa iyong puso. At ako po na iyong abang lingkod, wala po akong kayang gawin apart from you. Kaya hinihiling ko, banal na espiritu, maging kasangkapan mo lamang po ako ang aking mga labi. Dumaloy dito ang karunungang makalangit at salamat sa kalinawan ng salita ng Panginoon na mauunawa ang lubos ng bawat makikinig. Ama, salamat po, dumaloy po, mag-umapaw po sa puso ko yung mga salitang nais mo pong mahayag. Salita mo, Panginoon. Tanging salita mo lamang. At salamat, huwag makahalo ang aking damdamin, ang aking pangangatwiran, huwag din ang aking katayuan sa buhay. At salamat, Panginoon, itago niyo po ako sa iyong banal na presensya upang hindi kahinaan ko at hindi rin kalakasan ko ang makita, bagkus ang kapangyarihan mo at ang kagandahan mo lamang. Salamat po, Ama, maluwalhati ka po sa kabuuan ng aming pag-uusap at pag-aaral ng iyong salita. Sa iyo po pinagkakatiwala ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Once again, good morning po sa inyong lahat. So, marami na po tayong naringgan about sa tema po ngayong buwan ng Oktubre. Ito po ay ang useful, faithful. Ang sabi po dito, good steward of God's blessing. Ito po ay pagkakatiwala or paanong ikaw at ako ay pinagkatiwalaan ng Panginoon. Kamusta ba? Paano ba natin ito ginagamit? Are we really faithful steward of the Lord? So, ang pinagkuwaan po ng teksto na to ay, ng temang ito ay from First Peter 4:10 sa Tagalog po, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang kakayahang tinanggap ninyo sa ikakapakinabang ng lahat. So, hindi po siya mananatiling sa atin, bagkus sa ikapakikinabang po ng lahat. At sabi po dito, ano nga po ba yung mga tinanggap nating sa Panginoon na dapat ay mapakinabangan ng lahat? Unang-una na pong nabanggit sa Genesis 1 verses 28 to 29. Basahin ko po. At sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig at kayong ang mamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa tubig, sa mga ibon sa himpapawid at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. 29. Ibinibigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halamang nagkakabinhi at mga bungang kahoy bilang pagkain ninyo. Ito po ang unang pagkakatiwala, to govern, to subdue the earth, to multiply. Ito po ang unang pagkakahirang or pinagkatiwala sa atin at binigay na authority sa bawat isang nilikha ng Panginoon. And tayo po yun, tao. Kasi po, ito po ang nakareceive po nito ng instruction ay ang tao. Hindi po hayop. Tao po. So, bawat isang nilalang dito, we have the authority to govern the world. Pero alam niyo po, bibigyan ko po kayo ng panibagong dagdag kung ano pa yung ibinigay na kapangyarihan or authority ng Panginoon. Pero po, ito ay may distinction. Ito po ay may distinction. Papaunawa ko po sa inyo. Ang sabi po dito sa Mateo 16:18 to 19. At sinasabi ko sa iyo, ikaw, Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya.
ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit. Ito po ay nangyari, binigay po itong mga katagang ito directly kay Pedro. Pero alam niyo po, pwede natin itong gawing personalized sa atin. Na kapag kinakausap tayo ng Panginoon, pwedeng sinabing, ikaw, Abby, ikaw, kung ano man po yung pangalan niyo, let's make it personalized. Pero, magagamit mo lamang po ito pag, ito po, sabi po, aangat lang po tayo sa 15 to 17 naman po. Kanina po ang binasa ko ay 18 to 19. Tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. Mapapalad po tayo na meron po tayong connection sa Ama sa langit. Ito pong kapangyarihan ng susi sa langit ay maaari po natin magamit kapag po tayo ay mayroong connection, may access sa puso ng Ama. Kasi po, sino ang naghahayag? Ang Ama sa langit. So sa atin po na mga pinagkatiwalaan, iba-iba mang ministeryo iyan. Anumang ministeryo, anumang paglilingkod, ang ginagawa po natin sa ating Panginoon, may it be sa bahay, kung ikaw ay nanay, may it be sa trabaho, kahit manager ka, or kahit ikaw ay full-time sa church, ano man po ang ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, yes, may kapangyarihan tayo, pero mas doble. Mas doble yung kapangyarihan kasi susi sa langit, mga susi sa langit, ang maaari nating kapangyarihan or pinanghahawakan kapag po tayo ay mayroong access or may direct connection po tayo sa ating Ama sa langit. So kunwari kung ikaw po ay isang ina that you are connected to the heart of the Lord, ang mapapalaki mo ang anak mo hindi sa pamantayan mo, kundi sa pamantayan na gugustuhin ng Ama sa langit. Kung ikaw ay isang ama, mapapamalakad mo ang kabuuan ng iyong pamilya ayon sa kalooban ng Ama. Kasi meron kang direct access sa Panginoon. At ang sabi po dito, kung ano man ang ipagbawal mo sa lupa, ipagbabawal din sa langit. So kung ikaw, ama ng tahanan, you are canceling the deaths, you are canceling sudden accidents, mga kahirapan sa pamilya mo, gagawin po yan sa langit. If we have that access to the heart of the Lord. Kaya po mga ama ng tahanan, how much more do you care about the family that you are having right now? Ina ng tahanan, ikaw sobrang ang pagmamalasakit mo sa iyong mga anak. Pero alam niyo po bang higit na mas makagagawa ang Diyos. Kaya po tayo po na bawat pinagkatiwalaan, dapat po tayo ay mayroong sobrang ayos na relasyon sa Ama sa Langit through Jesus Christ and through the help of the Holy Spirit. Dapat po totoo ang pakikipagrelasyon natin, seryoso. Hindi lang yung pagkailangan. Palagi pong nurture yung pakikipagrelasyon sa Ama. Naintindihan niyo po yung gravity ng kahalagahan, yung kahalagahan po na ikaw ay magaganap mo ang lahat ng ipinagkatiwala sa iyo ng may kaayusan at naaayon sa kalooban at katwiran dahil ipinahahayag ng lubos ng Ama sa langit. Kaya po si Pedro nakapagsalita po siya ng tuwiran, ikaw ang Kristo. Dahil malinaw na mayroong kapahayagan mula sa Ama. So tayo po, sa lahat ng ipinagkatiwala, may it be you are pastoring a church, you are leading a council, you are deacon, you are somewhat positioned in a higher position in a company. Kahit po sa secular, magagawa mo yung pinakamainam na hindi ka lilihis sa kalooban ng Ama dahil maihahayag ito
sa puso mo. Amen? Iba po ang directives mula sa banal na Espiritu. Iba po ang karunungang makalangit. Kahit madami kang tinapos, nag-doctorate ka pa, nag-master ka na, nag-doctorate ka pa, kahit you have everything to label yourself para ma-acquire ang knowledge, wisdom on earth, may hangganan po ito. May kakulangan din po ito. Pero po pag tayo po ay talagang totally nakaugnay sa puso ng Ama, naggagawa po natin yung pinakamainam. At alam niyo po, kapag po lahat ng nagagawa natin ay mula sa puso ng Ama, wala pong tapon, wala pong sayang sa lahat po ng ating paglilingkod. Hindi lang po ito pong mga tekstong ito ay hindi lang po partikular sa mga manggagawa sa simbahan. Alam niyo po, kung tayo po ay nagiging tapat na manggagawa, maging kahit tayo ay nasa paglilingkod sa taong bayan, o kaya po ay tayo talaga pong worker sa mga kumpanya, empleyado po tayo. Alam niyo po, ang gusto ng Lord, naggagawa po ng pinakamainam, pinaka-the best. Yun po ay magaganap lamang kapag po tayo ay talagang may established na relationship sa anak at sa Ama through the Holy Spirit. Napakaganda po nito. Napakaganda po na talagang hindi po tayo nahihirati at nagiging kontento na lamang na ang daming nating ministry involvement, na ang daming pinagkakatiwala sa ating position. Wag po. Kasi po, kapag nagagawa po natin lahat perfectly, according to our perspective and not on the perspective of the Father, baka po pag sinala yan sa apoy, tapon po, sunog po lahat. Kaya po, in everything that we are about to do, in every projects that we are about to execute, talagang dapat ipinapanalangin po natin at hinihingi po talaga natin yung laman ng puso ng Ama. Para sa gayon, hindi po nasasayang yung lakas natin. Hindi po nasasayang yung panahon natin. Yung mga pagpapagal po natin. At talaga nga po, nakakalugod po ito sa Lord. Kasi maaaring nalulugod ang iyong mga leaders, nalulugod ang iyong mga sumasakop sa iyo. Pero yung manlilikha mo ay hindi nalulugod sa iyo. Yung Ama mo ay hindi nalulugod sa iyo. Kaya po ang dalangin ko po, yamang tayo pong lahat ay pinagkatiwalaan, mas na-elevate po. Una po, pinagkatiwala ang mundo, subdue the earth. Pero ito po ngayon, mga susi sa langit. Kung anong gusto mong mangyari sa mga pinagkakaloob, pinagkakatiwala sa inyo ng Lord, you can agree with it on earth and in heaven. At lahat naman ng pagbawalan mo sa mundo, pagbabawalan din sa langit. So you have direct access, double portion yung kapangyarihan. Kasi hindi lang ikaw, maging sa langit nagaganap po ito. Kaya po, dalangin ko, lahat tayong mga pinagkatiwalaan saan mang aspeto, ginagawa po natin ang laman, ang puso ng Ama sa langit. Kaya po dito, ang sabi po dun sa ibaba po ng ating teksto, 4:11, ikaw ba'y tagapangaral? Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ikaw ba'y tagapaglingkod? Gamitin mo sa paglilingkod ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang sa lahat ng bagay siya'y papurihan sa pamamagitan ni Hesukristo. Sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Habang nagagawa po natin ng tama ang lahat po ng ipinagkatiwala sa atin, alam niyo po, ang sabi dun sa huli, sa Kanya ang kapangyarihan. Kapatid, hindi mo yan lakas, hindi mo yan kapangyarihan. Laging ang kapangyarihang bumabalot po sa atin ay ang kapangyarihang mula sa Diyos. Kaya po mapapanatili ang kapakumbabaan sa ating mga puso. Mananatili yung self-control. Mananatili lahat ng bunga ng banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa sa atin. At ang sabi po dito, ang lahat ng karangalan ay sa Kanya magpakailanman. Hindi tayo makakakuha ng kahit gatiting na glory mula sa lahat ng mga tagumpay ng ating paglilingkod. Amen po. Amen po. At nagpapasalamat po tayo sa Lord. Huwag po nating paliwalain. Huwag po tayong mapagod sa pagtitiwala ng ating Panginoon. Kasi po,
Yung mention ko po kanina sa Genesis, lahat ng tao may kapangyarihang gawin ito. Pero po yung pangalawa, yung sa Mateo, ito po ay dun lamang sa mga tumanggap kay Hesukristo na tagapagligtas at Panginoon. Kapag tinanggap lamang. Kasi kapag may Hesukristo ka sa puso mo, meron ka ng access sa Ama. Dun pa lamang po iyon. At meron kang banal na espiritu na tagapagturo. Kaya po, ito po ang maingatan po natin. Huwag po tayong mapagod. Huwag po tayong mahirate. Alam niyo po, we are really on the last of the last days. Malapit na po ang pagbabalik ng Panginoon. Hindi na po ito ang panahon ng panlalamig. Ito na po yung ipakikipaglaban natin na talagang tayo ay para sa Lord. Tayo ay para sa Lord. I-claim po natin iyon. Hanggang sa kabila na po ang nangyayaring paglindol, pagbagyo, iba-iba na pong sakuna. It's really beyond our control. Pero alam niyo po, kung kaya mong maingatan, hindi mo kayang ingatan lahat ng sambayanan mo, ang possessions mo. Pero ang kaya mong ingatan ay ang pakikipagrelasyon mo sa Diyos Ama. Para po, makapagpatuloy po tayo at masabing tayo yung babalikan ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Marami pong salamat sa Panginoon at sa Banal na Espiritu. Tayo po ay manalangin. Thank you, Jesus. Aming Diyos, kami po ay nagpapasalamat. Grabe ka pong magtiwala. Lahat kami ay hindi karapat-dapat sa iyong pagtitiwala, pero ganun na lamang, Lord. Ganun ka na lamang magtiwala sa amin at tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na huwag naming menosen yung pagtitiwala mo sa amin. Huwag kaming maglingkod sa inyo in mediocrity. Lord, huwag yung so-so lang, huwag yung basta makapaglingkod na lang. Dapat, tulungan mo kami na ibinibigay namin yung pinakamainam na paglilingkod, pinakamainam na pagsamba at pagpupuri sa iyo. Lord, salamat po. Salamat po. Datnan mo kaming bawat isa sa amin. Lord, na ginagawa yung kalooban mo, yung katwiran mo at yung kabanalan mo. Salamat po, Lord. Salamat. Maingatan lubos ng kaligtasan ng bawat isa. Bawat mamamayan Pilipino. Bawat mga anak mo na hinirang mo, Lord. Maingatan po. Salamat, Lord, sa iyo namin pinagkakatiwala ang aming buhay. Pakinabangan mo kaming lubos, Panginoon. Magbigay kaluguran kaming lubos sa iyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magandang umaga po umuli. Shalom.